Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Majority leader at titingnan kung may handa na ba mag-interpolate. Gano'n naman yun eh. Di ba? May handa na ba mag-amend? Nasa kanya na nga ba? So kung nasa kanya na, depende na lang sa schedule. Nakabinbin yata ngayon na mga bills na dapat i-schedule ay kulang-kulang 300 ba? 400? Ay, ang dami. So si Senator Tolentino, sana unawain din nyo, pangatlong araw pa lang din niya, kailangan niyang reviewin yon at basahin lahat para maayos yung agenda. Okay. Nympha. Yes, follow ko lang yung sa chat. Ito po yung sinabi ni Speaker Romualdez kasi sabi niya, sa akin naman basta kung ano makakabuti sa taong bayan, we feel that economic reforms and amendments can do that. I'm sure that the Senate will consider it. I thank Speaker Romualdez for being gentle with his words insofar as respecting the Senate's prerogatives are concerned. He is my counterpart in the House, and as I said earlier, I expect to meet with him soon during the break to discuss the relationship, mending what needs to be mended, and establishing rules and protocols on how to coordinate with respect to what they are pushing for and with respect to what the Senate is pushing for, and to be able to coordinate and avoid misunderstandings or any miscommunication. Yes, ma'am. Kasi even before palit ng Senate leadership, sinabi na ni Senator Zubiri na 15 or 16 lang yung susuporta, so kulang talaga ng dalawa. With your leadership and yung mag-uusap kayo ni Speaker, would that change anything? I don't know. Kabilang siguro ko, ano sabi niya, 15 ang pabor? Kulang na lang ng dalawa daw. So kasama ako dun sa 8. Doon sa kukumbinsihin pa. Kasama ako dun sa 8. Tama ba? 6, tama bilang 16, 8. Kasama ako dun sa 8. Hahanapin pa niya rin sa 7 iba yung dagdag doon kung sakasakali. Para sa akin, ulitin ko, kung may sapat na boto para gawin yon, hindi ko rin nahadlangan. Pero hindi rason yan para magbago ang posisyon kong personal. Kung isa ako sa 8 na hindi binilang ni Senate President Zubiri, para mabuo niya yon, siya kasi nagbibilang, hindi naman ako, hanapin niya dun sa 7 iba pa. At hindi sa akin. Wala akong planong baguhin yung aking posisyon. Sir, kaya against kayo doon dahil hindi kayo kumbinsido na yung 3 economic provision na gustong i-amend, hindi naman yun yung sagot para mag-improve yung economy. Oo, at para sa akin, ang pangunahing rason kung bakit hindi natutuloy at nauudlot palagi ang Chacha ay ito. Mula nung pirma nung 1996, kung maalala nyo, nila Ginong at Ginang Pedrosa, hindi ako nagkakamali, ay duda ng sambayanan. Trustee. Duda kaugnay sa ano ba talaga ang balak at motibo sa likod nito. Kung paprangkahin natin ang sambayanan at bibigyang laya ang sambayanan pumili at magsabi ng gusto niya, pabor o kontra dito, naniniwala ako mas makakarating sa dulo ito. So better ba, sir, kung after 2025 election, saka na lang uli pag-usapan ng chat? Depende nga kung magkakaboto. Depende kung isusulong muli nila ang pirma. Pero mananatiling pagtatanggol ko at hindi ko papayagang lumabnaw. Ano mang kapangyarihan, ano mang prerogative, meron ng Senado sa ngayon. Ang pagkakakilala ko kay Speaker Martin, hindi kami gaanong close pero nagkasabay kami sa College of Law. One batch higher siya sa akin. Hindi kami gaanong malapit pero nagkasabay kami. At sa pagkakakilala ko sa kanya ay magino at walang masamang tinapay. Si Speaker Romualdez, hindi ko sasabihin magaling na politiko pero walang masamang tinapay. Meaning, hindi sa palaaway. Ako susundutin ko lang yun kasi okay, ang naging criticism ng ilang congressman in the past kay
former SP Migs is that bakit hindi niya raw diktahan ang mga senador kung ano yung dapat nila maging boto? In so many words. Dapat hindi ano? Bakit hindi raw diktahan ni SP Migs ang mga senador kung ano yung kanilang boto? My question for you is how will you make the House understand na hindi kayo ganon dito? Didikta. Pareho kami ni Migs nang galing sa Kamara. At ang pagkakaiba lang siguro namin, mas marami akong kaibigan at nakilala sa Kamara noon man o ngayon. Ang sabi ko nga kanina, ang nakikita kong trabaho ko at anong klaseng magiging leader ako, nais ko magsilbi bilang tulay para mapagtagpo ang hindi magkasundo, hindi para bumaliktad at magbago ng prinsipyo pananaw, pero magbigay ng daan na magkausap at magkaroon ng solusyon ng mga problema. Pagkasunduan ang pwedeng pagkasunduan, isang tabi ang hindi pwedeng pagkasunduan. At pagtulungan kung anong pwede namin magawa. Kasi parang sir, parang may mismatch kasi dun sa understanding nila, dun sa, kumbaga pinapareho nila kayo sa kanila eh. As a former congressman, you know how it works there, di ba? So, how do you make them understand? Sabi nyo, gusto nyo maging tulay, na what works for them is not what works here. Tingin ko, alam naman nila yon. Pero pag tumataas na ang emosyon, di ba, may mga nasasabi tayo na dala na lamang ng damdamin dahil nga may ninanais at gusto sana silang makita at mangyari dito tulad ng nakikita nilang nangyayari sa Kamara. Pero klaro, at maliwanag naman sa kanila, nalalaman ko yun, na magkaiba at maghihiwalay ang Kamara at ang Senado. Sir, kahit na 2 days ka lang pa na namuno as Senate President, pero do you think nakadeliver yung Senate dun sa mga gusto ng executive na maipasa bago yung SONA uli ni Presidente? Hindi ko alam kung ano pa yung kailangan i-deliver ditong nakarang 2 araw. So, ginampanan lang namin yung aming tungkulin na i-ratify yung mga na-approve na sa BICAM. Kaya nga binigay ko kay Senate President Zubiri yung oportunidad at karangalan na mag-preside sa pag-approve on second and third reading ng Procurement Act. Dahil sa totoo lang, sila naman yung nagbuno nun na makarating hanggang sa puntong yon, na nagpapasalamat naman ako na tinanggap ni Senator Migs yung pagkakataong yon. So sir, before the resumption ng session, magkakaroon ba ng LEDAC meeting para sabihin ng executive kung ano yung gusto nila? I don't know. LEDAC is convened by the executive, not by me. So if there will be such a meeting, I will attend that meeting, and if at all, that will be the first LEDAC I will be attending in my life because I haven't attended a single LEDAC. Hindi naman ako na-imbita ron eh. So, hindi ko pa alam kung anong nandun. So, malalaman ko. Pero pinatanong ko na, gaya na sabi ko kanina, di ba? Ano yung priority measures ng mga senador? Top 5, tinanong na yan ni Senate President Zubiri at Majority Leader Villanueva. Ano yung mga priority ng Kamara? Ano yung nasa LEDAC? Titingnan namin at pipili kami mula doon para magkaroon kami ng tinatawag nating sariling Senate agenda. Sir, bilang lawyer, dubious ba talaga yung dating tong si Bamban Mayor Alice Guo? Kahapon kasi sa hearing, lumitaw na questionable yung kanyang birth certificate, late na register, tapos yung parents niya, parang hindi alam kung nag-i-exist ba talaga yung... Oo, pero may rason para mag-alanganin tayo. Pero yung presumption ay nananatili pa rin. Siya'y nakatakbo, siya'y registered voter, may passport siya, na Pilipino siya, nasa nagsasabing hindi, napatunayan yun. Para klaro, ang pwedeng mag-question ng kanyang citizenship at qualification bilang mayor sa pamamagitan ng co-warranto case ay ang Solicitor General lamang. Walang kapangyarihan ng COMELEC, i-disqualify siya sa puntong ito. Kung isususpindi man siya ng DILG, hindi ko alam kung anong rason. Baka sabihin nila, tingin nila, hindi siya citizen. So, dapat may basihan doon. May basihan din yun. So, sir, nasa kamay Kung babalik tanawan ninyo, di ba sabi, hindi daw kilala yung nanay. Ayun, nanay. Chinese yung tatay. But if you remember the case of Senator Grace Poe, it was a decision of the Supreme Court about being a foundling.
Sa kaso ni Senator Poe, hindi nga kilala yung nanay at tatay, di ba? That's why foundling. And she was adopted by her adoptive parents, Fernando Poe Jr. and Susan Rosas. But the Supreme Court declared presumptively that she is a citizen. Kasi hindi mo pwedeng i-deprive ng citizenship ang bata. Di ba? Yun ang sabi nila. So by analogy, ito may passport pa nga eh. Si Senator, Grace, ginamit din namin rason yun sa kaso, na may passport, may ID, may license, may ganun. So, patunayan yung hindi. Hindi pwedeng, hindi namin alam kung sino, kaya siguro Amerikano yan. Hindi namin alam kung sino yung nanay, yung tatay, Chinese, so Chinese siguro yan. There is a basic principle in law. He who alleges must prove the same. Yung nag-allege na hindi, dapat patunayan. Kung mapatunayan, hindi dapat tanggalin. Kasi may mga... Kasi yesterday si Senator Legarda was telling Mayor Go not to convince everybody that she's a Filipino. So you're saying it should be the other way around. The people accusing her should convince everybody that she is not a Filipino. Let me say it this way. The burden of proof is on those saying she's not. Kaya nga, kasi nga, gaya ng sabi ng COMELEC, ministerial ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy. In fact, di sila pwede mag-disqualify. Kasi pag pinayagan mo ang COMELEC mag-disqualify, edi pag may hindi gusto ang administrasyon, di-disqualify nila. So, tama lang naman yun. Sa punto ito, nanalo na, proklamado na, ang bola'y nasa kamay na ng Solicitor General. Maghain ng co-warrant of petition sa korte, questioning her citizenship, questioning her qualifications, and prove in court that she's not qualified. That's all I'm saying. But the DILG can suspend her dahil ang requirement ng administrative case laban sa isang mayor ay preponderance of evidence lang o mas mababang uri ng ebidensya kumpara sa ebidensyang dapat ibigay kaugnay sa pagbabaliktad ng pagiging Pilipino ni naman. Pero sir, ang main issue pa rin kay Mayor Guo yung kanyang involvement sa POGO operation at ilang mga questionable business. Gaya ng nasabi ni Pangulong Marcos, di ba? Ni-raid na nga nila. Ang palagi ko lang tanong, sa dami ng nire-raid, bakit ba wala akong nakikitang nahuhuli? Bakit wala akong nakikitang nakakasuhan at nakukulong? Kung may ginawang krimen talaga yung mga yan, bakit deportation lang ang solusyon? Bakit walang kaso? Asan yung criminal case? May nagpapatakas daw. Ang punto ko nga, illegal ka mo. Diba? Bakit puro deportation ang dulo, walang kasong sinasampa dito para may makulong? So kung meron man, sampahan ng kaso. Kung illegal na po at may kinalaman siya, dapat din sampahan ng kaso. At marahil, yun ang mas malakas na kaso para suspindihin siya, preventive suspension man lang, kesa yung citizenship na dapat ihain ng Solicitor General's Office. Okay. Nympha. Yun nga, walang nahuhuling malaking tao kasi sinasabi nakakatakas and all, using a helicopter. Sa tingin nyo, bakit ganun? Saan nagkukulang? Ewan ko, sila tanongin niyo. Halimbawa, maraming ni-raid ang police at Bureau of Customs na nag-hoarding daw ng bigas. May nakita ba kayong kinasinampahan ng kaso maliban sa paghuli sa pahinante, sa budigero? Na maliwanag na hindi naman sila may-ari nun. Even sa drugs, sir. Sa droga, ganun din. Yung driver lang, yung naghatid lang ng kotse, nag-drive ng kotse. Asan? Palagi kong sinasabi, hindi naman pwedeng may crime pero walang kriminal. Dapat sabay yun. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog,
Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.